So mga tol, 5 araw na nga lang po, magaganap na ang pinakahihintay na laban ng mga Pinoy boxing fans. Yan po ang laban ni Janrel Casimero versus Luis Nery sa Japan. Alam na nga po ng karamihan mga tol na nasa Japan na po si Casimero noong Sabado pa. Sumabak na si Casimero sa media workout. Pagkatapos, in-interview po siya ng Abema. Ganon din po itong si Kenneth Luber at makakalaban ni Luber na si Michael Angelity. Sumabak na din sila sa media workout. Maging si Andrew Moloney, makikita na nandyan din po sa media workout. Ganyan po kadeterminado mga tol si Casimero na tatalunin niya si Luis Nery. Alam po kasi ni Casimero na hindi basta-basta kalaban itong si Nery at sinabi naman niya yan. Kaya talagang pinaghahandaan umano nila si Nery. Naalala ko pa ang gabi ko lang ang ilaw pero puno ng pag-asa ang bawat usap walang kasiguruhan pero tiwala sa isa't isa ang tanging lakas. Maraming humusga, maraming tumawa, sabi nila hanggang pangarap lang daw kami pero sa likod ng ingay tahimik kaming lumaban. Samantala, marami naman po ang nagtataka kung bakit wala pa si Luis Nery sa bansang Japan. Dumating na po kasi lahat ng player, subalit si Luis Nery hindi pa dumadating sa Japan. Napag-alaman po natin mga tol mula sa katim ni Casimero na si Kuyang Joseph. Sinabi niya na na-hold daw sa immigration si Luis Nery sa San Diego. Hindi daw niya alam kung ano yung dahilan. So yan lang po ang ibinigay na balita ni Kuyang Joseph. Pero may ibang kaibigan ni Casimero ang nagsasabi na parating na daw si Luis Nery. So abangan na lang po natin mga tol kung ano yung mga susunod na update. Kuyang, si Nery na sa Japan na ba? Actually, Samson, si Nery na-hold po siya sa immigration dito sa San Diego. I don't know for what reason. Okay? It's something very sketchy. Fishy. Samantala, kahapon naman, dumating na po ang kalaban ni Kenneth Luber na si Michael Angelity. Sumatangkad pala itong kalaban ni Luber. Ayon nga sa Boxrec mga tol, nasa 5'8 ang height nito. Mukhang mapapalaban po si Luber sa Amerikano. Nagbigay naman ng prediction ng sports analyst natin dito sa Pinas na si Atty. Ed Tolentino sa laban ni Luber. Ayon po kay Atty. Ed sa channel ni JM Siyasat, ang sparring session with JM Siyasat, may chance daw naman nalo si Luber sa laban na yan. Pero mahirap na laban daw yan para kay Luber. Mahaba daw kasi itong si Angelity. Tutukod at tutukod daw yan. Gagamitin daw ang distansya. Kapag umabot nga daw sa desisyon yung laban, baka daw makuha ni Angelity yung panalo. Pero sa tingin umano niya, kayang-kaya umano ni Luber itong si Angelity. 1 taon daw kasi itong layoff sa boxing. Kaya dapat unahan daw ni Luber ang bodega ni Angelity sa early rounds pa lang. At sa tingin ni Atty. Ed Tolentino, kapag nakatama daw yung kaliwa ni Luber, may kalalagyan daw itong kalaban. Sa ibang banda naman mga tol, Japanese champion na si Daisuke Sugita nagpakamatay. Yan po yung ka-sparring ni Casimero mga tol sa Japan noong naghahanda si Casimero sa laban niya kay Konosuke Kameda. Ayon po sa report mula sa Japan mga tol, ang boxer na si Daisuke na nagsisilbi ding police officer din sa Japan ay natagpuan nakandusay sa police station na pinagtatrabuhan nito noong May 30 ng umaga at duguan daw ang ulo. Itinakbo pa nga daw ito ng hospital mga tol pero hindi na nakaligtas. Iniimbestigahan nga daw yan bilang suicide. Natagpuan po kasi ang baril na gamit nito malapit sa kanya. Sa iba pang balita mga tol, Adrian Brunner pinakita sa kasamahan niyang influencer ang kanyang ring IQ kung paano ito kumounter ng mabilis sa kalaban. Bukod dyan mga tol, kahit malaki ang tiyan ni Brunner, nagulat ang mga influencer sa pagiging athleticism niya.